my vlog. So ngayong hapon na ito, sa harapan ng Our Lady of Labang, ipapakilala ko po sa inyo ang aming Parish Youth Ministry Coordinator, si Ate Tin. Palakpak! Ayan, welcome Ate Tin, maupo ka. Ayan, tatanungin ko lang naman siya kung gaano siya katagal dito sa ministry sa simbahan at sino ang naging ganyo sa kanya para mag-serve. So Ate Tin, ano po ang masasabi ninyo? So ayun, magandang hapon sa inyong lahat. So ako si Ate Tin, yung parish coordinator ng youth ministry. So simula dito sa simbahan, kung bata pa lang ako, lagi na akong sinasama ng lola ko na magsimba or kung saan man siya pumunta na related sa simbahan, sinasama niya ako. Tapos lagi din niya akong pinapasali sa Flores de Mayo. Siguro mga 6 or 7 years old pa lang ako noon. Then, yun nga, may binuong children's choir noon. And then, sabi ng lola ko na isali niya ako para ma-enhance yung skills na meron ako. And then, nagtagal ako sa choir for almost 4 to 5 years din. Wow! Ayun. Tapos, nung dumating na ako sa point na mag-high school na ako, kinausap ako nila Father Paul na Tin, baka gusto mong maging altar server, ganon. Noong una, syempre parang nagdadalawang isip ako kung kaya ko ba maging altar server. Kasi nga nakikita ko yung mga galaw nila, syempre. So parang ako naisip ko parang ang galaw-gaw ko pa noon kasi nga medyo bata-bata pa ako noon. Tapos sabi ko sa sarili ko, what if itry ko? So ayun, pumasok ako sa pagiging altar server nung 15 years old ako, ganon. So ngayon, parang around 10 years na rin akong nasa service. So, ayun. And then, yun din yung naging stepping stone nung na para sumali ako sa Parish Youth Ministry. Siguro yung unang sali ko sa Parish Youth Ministry is around 16 or 17 years old ako noon. So, ayan, nakasama ko din si Kuya Rene noon sa Parish Youth Ministry. And then, ayun, hanggang sa sumasali na rin ako sa iba't ibang activities ng youth. And then, at the same time, yung mga activities ng simbahan and then ng altar servers. Ayun guys, marami na tayo natutunan about sa mga experiences ni Ate Tin. So bilang leader ngayon ng youth ministry, paano mo siya nababalance yung as a leader and then sa studies? Kasi ngayon si Tin ay graduate na. So, palakparan natin siya, magna cum laude siya ngayon ng UP. O diba, malaking achievement at saka napaka-blessed. Kumbaga, isipin mo yun, nababalance niya yung service at saka yung studies. Ano masasabi mo sa mga youth ministry dito sa parokya? Magbigay ka ng mga advice para maengganyo mo sila mag-serve at mag-aral na rin katulad mo. So, yung magiging advice ko sa mga kabataan dito sa parokya is dapat marunong kayong mag-manage ng time nyo. Kumbaga, alam nyo kung paano nyo siya iaalat sa mga bagay na mas makakatulong sa inyo. Kasi ako, kahit na-busy ako sa pag-aaral ko, binibigyan ko pa rin ng oras si Lord para makapag-serve ako sa Kanya. Kasi, iisipin mo, isang oras ka lang naman magsiserve, isang oras ka lang naman pupunta sa simbahan, or more than 1 hour, ganyan. Kung ikukumpara mo sa buhay mo na halos 20 hours or more than kang gumagawa ng mga bagay-bagay para sa sarili mo. So, dapat time management lang yan and isipin mo na magiging isa kang inspirasyon sa mga kabataan na ang buhay ay hindi lamang tumatakbo sa pag-aaral, hindi lamang tumatakbo sa iba't ibang bagay. Mas maganda din sana na habang lumalaki tayo is mas napapalapit tayo kay Lord. Kasi alam naman natin na kahit nahihirapan tayo sa buhay, minsan kapag lumapit tayo sa Kanya is tutuparin din naman niya yung mga pinagdasal natin sa Kanya. Hindi man sa oras na gusto natin, pero dadating at dadating din yon para sa atin. So, dapat time management lang talaga. Ayun lang. Wow! Thank you so much! Ayan, ang dami-dami natin natutunan at saka sana sa mga youth, altar server na rin kasi part na rin sa Ate Tin ng altar server, gayahin po natin yung ginagawa na Ate Tin. So yun lamang po guys, thank you and see you on my next vlog.